Hi, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan kong Manileño. Sana po ngayong gabi ay nasa loob na kayo ng inyong mga bahay-bahay, tahanan, at nasa mabuting kalagayan at mabuting kalusugan. Ito po ang inyong lingkod sa ating ikalabing-tatlong araw ng quarantine na pinaiiral ng ating national government. Mga plano kung saan ay ginagawa upang masugpo natin itong kalabang hindi natin nakikita na COVID-19 or coronavirus. Ngayon po, kami naman sa maliit naming kaparaanan dito sa lungsod ng Maynila ay patuloy na nagbo-broadcast ng mga impormasyon, mga naganap, magaganap sa ating lungsod. Mga kababayan, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang hindi masyadong magandang balita sa ating lungsod. Mabuti nang nagsasabi tayo ng tapat sa isa't isa. Dala ng marami pang mga or iilang pang mga kababayan natin na ikinikipit balikat ang bigat ng sitwasyon na ating kinakaharap. At ang iba'y ginagawa lang tong laro. At ang iba naman ay wala lang pakialam. Pero mga kababayan, let me tell you the figures in less than 24 hours. Mga kababayan, kahapon, ang kumpirmadong may sakit under at kasama sa listahan ng national list ng DOH na tagalungsod ng Maynila na may COVID-19 ay 13. Makalipas lamang ang humigit kumulang 24 oras, nadagdagan po tayo ng 17 kumpirmadong may sakit o may virus na COVID-19. Sa ngayong gabi, 30 na po ng mga kababayan natin nasa lungsod ng Maynila, tagalungsod ng Maynila. 2 po sa Santa Ana, sa ating pampublikong ospital, ang nagpositibo muli. At yung natirang 15, sila po ay nasa mga pribadong ospital sa loob ng Maynila at mga tagalungsod ng Maynila. Pangalawa, kahapon po 76 ang ating PUIs. Ngayon po nadagdagan tayo ng 13. Ang total ay 89 na po ang ating PUIs. Ngayon mga kababayan, itong epekto ng numero, ang dahilan po nito ay yung mga nangyari pa lamang sa mga nagdaang linggo. Ngayon pa lang natin nararamdaman yung bigat ng problema sa ating kalaban na si COVID-19. Tandaan po ninyo, hindi lang po kalaban ng pamahalaan si COVID-19. Kalaban ng taong bayan. Kalaban nyo rin. Kalaban natin. At yung iba, katulad ng nabanggit ko na kanina, na para bang binabaliwala natin ang panawagan ng pamahalaan ng social distancing, mga quarantine issuance, mga gawain na dapat na sinusunod ng ating mga tao. Kaya po hindi kami magtataka na patuloy na lalago ito at unti-unti tayong kakainin at tatalunin ng COVID-19 kung hindi talaga tayo makikiisa. Nakikita ninyo sa gabi, nagpapatupad ng mahigpit ang curfew at may mga nahuhuli pang lasing. Meron pa nagbe-birthday party. Wow! Huwag na kayong mag-birthday party. Tipirin nyo pagkain nyo. Huwag po. Unang-una, bawal uminom sa kalye sa normal days under Ordinance 5555. Yun nahuling birthday party, wagas din ng, taba din ng utak nyo eh.
Para ba tayong nanunuya pa ng kapitbahay natin ng mga walang makain tapos tayo naghahampasan ng hamon at manok? Hindi ho ba parang binabaliwala natin? Kayo naman iilan lang. Pero yang kayong iilan ay patuloy na makadadagdag sa paglago o pagpaparami na maaaring magkasakit at magkahawaan. Ngayon, yung ilan nating mga kababayan na talagang, although talagang mangilan-ngilan na lang, no? Kayo pong bahala, paigpit ang gobyerno, palaki ng palaki ang numero natin. Kailangan natin ng pagtutulungan ng bawat isa, mga kababayan. Makiisa na po tayo. Huwag na tayo maghanap ng maraming dahilan. Mahirap ang buhay ngayon. Ganun pa man, ang inyong pamahalang lungsod ay hindi titigil. Hindi po kami titigil na maging kaagapay ninyo. Hindi po kami titigil. Makikita ninyo, unang linggo, anong tinugunan ng pamahalang lungsod? Usaping medikal, facilities, gamot, logistics, lahat ng uring usaping medikal. Pati yung tirahan ng ating mga frontliners na naipit na sa loob ng Maynila para hindi na mahirapan. We're providing them enough. Sometimes kapos, but we augment. We continue to supply and support our frontliners in the health sectors. And we will not stop providing them the best support from their local government unit. Ang katotohanan, pati sa National Government Hospital, pati pribadong ospital, basta sila ay nasa health sector, frontliners, pinipilit po nating akapin lahat, tulungan, suportahan ang ating mga frontliners. At ang bahagi ng responsibilidad na inatang sa inyo ay napakasimple. Stay home. Stay healthy. Stay safe. Wala nang iba. Yun lang ang hiningi sa inyo ng pamahalaan. At katulad na nabanggit ko, iibahin lang natin yung perspektibo. Ngayon may suliranin, pero ang suliranin pwede natin magamit sa atin pabor. Paano po? Spend quality time with your family. At maswerte po kayo. Nakakasama ninyo ang inyong pamilya. At ang hinihingi lang sa inyo ng pamahalaan, magsama-sama kayong pamilya. At ang pamahalaan naman ay tutugon. At bilang pagtugon ng pamahalaan sa isang kakaharaping malaking suliranin ng ating lungsod at marahil siguro ng ating bansa ay kung ano naman ang makakain ng ating mga kababayan. Sila'y kakapusin, nahihirapan. Totoo po yun. Daman-dama ko po ang hirap ninyo. Magkaganon pa man ang inyong pamahalaan. Sinabi ko at pinangako ko sa inyo. I-upgrade natin yung ating plano. Kung saan, ngayong linggong ito, pipilitin natin abutin ng lahat ng pamilyang Manileño. At ikinalulugod kong ibalita sa inyo, ang good news naman, kung ito'y dumami, yung ating mga pasyente na positibong nagkaroon na ng COVID-19. Ang good news, yung sinasabi ko sa inyong 4 nating pasyente na bumubuti ang katatayuan sa usaping kalusugan, sa 4 po na naghihintay ng reconfirmatory test, I'm happy to say, ito po ang good news, I'm happy to say, si PH67, 23 years old, female, from Santa Ana, Manila, nag-negative na po ang kanyang reconfirmatory test. Magaling na po siya. Sort of saying. Yun po ang good news. So, anong ibig sabihin? There is hope. May pag-asa. Kung may pag-asa at napatunayan na may pag-asa, then
Ang kailangan na lang natin ay talagang sumunod sa alituntuning pinatutupad. Kaya po mga kababayan, yan po ang good news. Totoong lumago, bigla. Ako nakatatakot po sa totoo lamang. Pero sa awa ng Diyos, gumaling na po si PH67. Maaari na po siyang lumabas. Ayan, isinertipikahan na ng mga siyentipiko o mga doktor at yung ating ginagawang official testing ng national government galing sa DOH. So, ngayon naman mga kababayan, as you can see, nakapagbigay na po tayo ng 1,083 frontliner at health workers ng ating City of Manila galing sa ospital at national government, pribado at mga pampublikong ospital. 1,083 na po. Yan ay naging epekto ng isang bagay na ginawa natin noong nakaraang linggo sa ating Executive Order number 17. And I'm grateful to the motel owners in the City of Manila for cooperating. Maraming salamat. Someday, we will mention you in our history that kayo'y tumugon sa panawagan ng pamahalaang lungsod. We will not forget. We are grateful to you to help our frontliners. Ayan po, meron na po silang mga nauwihan sa awa ng Diyos. Ulitin ko po, no? May mga nagtatanong sa amin, sa mga messages namin, kami ba mga pribadong nurse o doktor? Sa pribadong ospital? Pwede. Pwede po. Basta kayo health workers. Pwede po. Marami po dito sa 1,083. Iba rito galing sa private hospital. At marami din dito, baka nagtatanong, yung ating mga ospital sa national government, welcome kayo. Everybody is welcome. Aakapin namin ng kaya naming akapin. Huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Sumunod, sa ating pong ikalawang araw ng pagtugon sa pangangailangang pagkain ng ating mga kababayan, gusto namin kayo i-update. Kung kahapon po, sa loob ng 24 oras, tayo ay nakapagbigay ng 20,507 na pamilya, food box. Dalawang bagay, isang galing sa DSWD at yung galing sa binili natin City of Manila. Mga kababayan, dalawang uri yan. Wala tayong pinipili. Basta pag dumating po dito, larga agad. We will try to reach you as soon as possible. Pipilitin po namin. No, hindi kami magbibigay ng anumang pahinga sa aming mga sarili. At gusto kong ipaalam sa inyo, ngayong araw lang na ito, in less than 24 hours, inabot natin ay 18,857 families. In less than 48 hours, meron tayong 39,000 plus. Stay home. We will be there in your doorstep. Yun lang po ang pakiusap namin. Kaya po, ngayong gabi, makararamdam na naman kayo na may mga darating sa mga pulo-pulo sa buong Maynila. Pulo-pulo. At ulitin ko, mga kababayan, ako'y umaamin sa inyo, hindi po ito madali. 350,000 families. Iba't ibang lokasyon. Pero, katulad na nabanggit ko sa inyo, hindi ko papayagan harangin ako ng pader. Hahanap tayo ng paraan na abutin kayong lahat. At ipinagpapasalamat ko sa Manila Police District, sa MSWD, Director Repogoso, General Rolly Miranda ng MPD, men and women, uniformed personnel of MPD,
DPS, Kenneth Amorao, 10 ng iyong mga kasama. City Engineer Andres, 10 ng iyong mga kasama. Kay Vice Mayor Hani Lacuna, napakaswerte ko po. May katulong akong Vice Mayor, tagkataon din doktora. Sa pagbibigay ng halaga sa plano ng gobyerno ng lungsod ng Maynila, ngayong linggong ito, pipilitin natin na akapin at abutin ang bawat isang pamilya. Walang maiiwan. Ulitin ko, bawat pamilya. Pipilitin natin. Yun ang greatest dream, goal of the City of Manila, your city government, in the coming days of this week. Kailangan lang namin ay partisipasyon nyo. At aking pinagpapasalamat sa Diyos at ipinagpapasalamat sa inyo. Napabalita sa telebisyon, marahil napanood nyo na. Nakatutuwang isipin na kayong mga nanonood ngayon, marami sa inyo, alam nyo yan, na kayo'y nakikipag-isa sa pamahalaan, na hindi kayo lumalabas ng bahay ninyo pag nakita ninyong dumarating na yung ayuda ng lokal na pamahalaan at national government. Thank you to President Duterte, through DSWD Secretary Bautista, to DILG Secretary Anyo, to MMDA General Lim, at Secretary Duque of DOH. Keep it coming. Kami po ay hindi titigil at patuloy kaming tatahakin ang layunin ng national government, mga polisiya, at tayo naman dito sa lokal. Ayan po, makikita ninyo sa mga pictures, wala po kahit araw, hindi po lumalabas ang ating mga kapitbahay. At napabalita na nga kanina sa isang stasyon, particularly sa ABS-CBN, na yung partisipasyon ng taong bayan. Maraming salamat mga kababayan. Please, ulitin ko, stay home. We'll be there. Your city government. Okay. Konting pasensya lang. 1.8 million Manilans. Yan po ang kailangan nating tugunan. So muli, ulitin ko, no? Today, 18,857 families. Yesterday, 20,507 families. At tuloy-tuloy po yan. Ngayon po, habang nag-uusap tayo, may iba sa inyo makararamdam na. Muli, walang araw, walang tanghali, walang gabi, walang madaling araw. Pag dumating ang supply, yun na lang ang problema natin ngayon, no? Una natin problema, kung maalala nyo dito ko rin broadcast, ang una natin problema, paano tutugunan ng Maynila ang pangangailangan ng tao at bawat pamilya sa lungsod na ang taong bayan ay susunod sa panawagan na walang lalabas at magkaroon ng social distancing. Sumubok tayo ng maliitan. Nakatutuwang sumunod ang tao. Sumubok tayo ng medyo malaki. Nakatutuwang isipin, sumunod ang tao. Sumubok tayo ng malaki. Nakatutuwang isipin, sumunod ang tao. At sana patuloy kayong sumunod. Dahil isa na lang mo ngayon ang problema. Yung dating ng supply. Ito naman ang garantiya. Hindi pa po nag-iinit sa upuan ng truck ng supply galing sa labas ng lungsod. Ang mga goods na yan, ilalagay na kagad natin sa isang truck yan at unti-unting idinideliver sa inyo. Sapagkat mga kababayan, just so you know, unti-unti na namin natatanggap ang mga listahan ng mga barangay in terms of family members in their jurisdiction. Okay? So, yan po mga kababayan. Kaya po maraming salamat sa inyong pakikipagtulungan. Kapag kayo nakipag-isa, mas magiging epesyente kami. At wala tayong lalabagin na namang alituntunin. Lalabigin bilang mamamayan, hindi susundin. Nabubulol na po ako. Tulog na, isko.
walang lalabag. Ha? Na mamamayan, walang lalabag na empleyado ng gobyerno, walang lalabag na mayor, vice mayor, councilor. Oh. Kung susundin natin yon, edi meron pong goal and direction tayong lahat. So yun po ipinagpapasalamat ko and I'm proud of you, Manilans. I'm proud of you. Thank you very much. Thank you very much. Bilang sukli, talaga, hindi kami titigil. Okay po? Now, sumunod, nais kong pasalamatan ang mga taong tumutulong sa atin. No? CNB Family from Bacoor, Cavite, assorted groceries for 200 persons. Bugsy B, ba? Araw-araw to, okay to Bugsy B, 2,000 pieces Nutriban. Attorney Dave Galang, 100 sacks of rice. Thank you, Attorney. Sofitel Hotel, 5,000 pieces of fresh eggs. ICTSI, 540 packs. Philippine Star, ito po yung newspaper. Philippine Star, thank you very much. 100 sacks of rice, 210 boxes of sardines, 348 boxes of noodles, 26 boxes of coffee. Mr. Wilson C., 4,200 pieces of raincoats. Para po hindi kayo malito, ito po yung pwede rin gamitin na parang PPE, parang see-through ng ating mga frontliners. Kung sakali na magkaubusan, ang good news mga kababayan, paparating na po, on the way na po yung in-order natin 3,000 na bagong supply ng PPE para sa ating mga health workers para mapangalagaan natin sila, mga kababayan. ABS-CBN, Lingkod Kapamilya, ulit, nagbigay 2,000 pieces of pandesal, 375 packs of chicken fillet with rice, 375 pieces of Minute Maid, 1,000 packs of Tapa King. Thank you very much, ABS-CBN. Mr. Kim Wong, again, nagbigay siya ng 1,250 pieces of testing kits. Maraming salamat sa Red Doors. Ito ay isang hotel din. Para sa 34 rooms na magagamit temporary shelter ng ating mga frontliners na health workers. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan tumutulong sa atin dito sa lungsod ng Maynila. Kaya mga kababayan, may ginagawa ang gobyerno. Tumutulong ang mga kababayan. Ang tanging tulong na lang natin ay yung panawagang hanggat maaari, sa loob lamang tayo ng bahay natin. Kung walang mahalagang gagawin sa araw, manatili sa loob ng bahay. So muli, ulitin ko mga kababayan bago tayo magtapos From 13 to 30. 17 new cases. Para magka-idea kayo, ang konti naman, Mayor, hindi po. Nakakagulantang. That is more than 100% growth in one day. Kaya po, ingat. Seryosohin natin to. Ang paglago nitong mga ito at patuloy na paglago ay dahilan sa mga kinikilos at gawain natin. Kung gusto ninyong huwag na ma-extend, por Diyos, por Santo, yung 30 days, magsikap na tayong magtulong-tulong sa bawat isa. So muli, hanggang dyan na muli muna, mga kababayan, abangan ninyo ulit ang aming update. At may awa ang Diyos, makaraos tayo sa may mga sakit, hagkan nawa kayo ng Panginoon Diyos na kayo'y gumaling agad. Sa mga nahihirapan, huwag kayong mag-alala. Naiintindihan ko po kayo. Naiintindihan po ng pamahalaang lungsod ang inyong katatayuan. At nawa, sa awa ng Diyos, yung hirap na dinadanas ninyo, sana bigyan tayo ng kaluwagan ng Panginoon Diyos. Sa ating mga kababayan, mga batang Maynila, walang magmamalasakit sa atin kundi tayo rin mga batang Maynila. Tayo rin magkikita sa finals. Sabi nga,
Kaya po, sa inyong lahat, kami ay inyong magiging kaagapay. 24 oras, 7 days a week. Hindi po kami titigil na mag-isip ng mga kaparanang tugunan ang mga nagkakasakit at mag-isip ng mga kaparanang tugunan ang pangangailangan ng ating bawat pamilyang Manileño. Go for 350K families. Yan ang hashtag natin ngayong linggong ito. Dahil yan ang goal ng lungsod ng Maynila. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila, God first. Maraming salamat po.